Kilalang unang babaeng serial killer sa Amerika, si Aileen Wuornos, ay tanyag hindi lang sa Amerika, kundi pati sa buong mundo. Ang kanyang pagpatay sa maraming lalaki ay naging malaking balita at marami ang nagtaka kung paano naging dalagang kamatayan ang isang ordinaryong babae. Mabilis na makikita sa pinagmulan ni Wuornos na puno ng kahirapan, karahasan at kapabayaan ang kanyang buhay, mga karaniwang sangkap ng magiging mamamatay tao. Samahan kami sa dokumentaryong ito habang tinitingnan ang buhay at krimen ni Aileen Wuornos. Si Aileen Wuornos ay ipinanganak bilang Aileen Carol Pittman noong Pebrero 29, 1956 sa Clinton Hospital sa Rochester, Michigan. Isang masaya at malusog na sanggol, siya ang pangalawang anak ni Diane Wuornos at Leo Pittman. Isinulat ng manunulat at kriminolohistang si Christopher Berry D. sa kanyang talambuhay ni Wuornos na pinamagatang Monster My True Story, na 14 na taong gulang si Diane noong ipinanganak si Aileen. Karamihan sa ulat ay nagsasabing pinakasalan niya si Leo Pittman sa 14 at nanganak kay Wuornos sa 16. Si Pittman naman ay ilang taon ang tanda kay Diane. Nagtatrabaho siya bilang handyman at kilala siya bilang isang sexual na pervert. Tinukoy din ng mga kapatid ni Diane na siya ay mapang-abuso. Sabi ni Barry, minsan siyang tinakot ni Pittman nang tumanggi siyang maghatid ng mensahe kay Diane. Sandali lang tumagal ang kasal ni Pittman at Diane. Pagkalipas ng wala pang 2 taon ng kasal at matapos ang magulong relasyon, iniwan ni Pittman ang kanyang asawa at mga anak at nagsampa ng diborsyo si Diane. Si Keith, kapatid ni Wuornos, ay ipinanganak noong Marso 1955, 11 buwan bago siya. Ayon sa mga ulat, hindi kailanman nakilala ni Wuornos ang ama niya noong 1967 nang siya ay 11 taong gulang. Si Pittman ay nahatulan sa Kansas sa unang antas ng kidnapping, statutory rape at sodomia matapos dukutin at sexual na abusuhin ang isang 7 taong gulang na batang babae. Sa huli, hinatulan siya ng habambuhay na kulong. Sabi ni Barry D., may ebidensya ring pumatay si Pittman ng isa pang batang babae, kahit hindi siya nahatulan para rito. Matagal siyang nanatili sa psychiatric ospital matapos mahatulan at madiagnose na may schizophrenia. Habang nakakulong noong 1969, gumawa siya ng lubid mula sa bedsheet at nagbigti. Si Diane ay hindi na alagaan ang mga bata pagkatapos ng diborsyo. Mahirap ang pagkakasyahin ang kita at kahit na bata pa siya at hiwalay na, hindi siya nakakuha ng tulong mula sa state welfare. Noong 1960, iniwan niya ang 2 anak sa kanyang mga magulang, sina Laurie at Aileen Wuornos, na formal na nag-ampon kay Wuornos at sa kapatid niya noong Marso. Lumaki ang magkapatid sa Troy, Michigan, kasama sina Laurie, Aileen, Barry at Lori. Kilala ang pamilya bilang pribado kahit maliit at magkakalapit ang komunidad. Naaalala ng mga kapitbahay na hindi sila inimbita ng mga Wuornos at laging sarado ang mga kurtina buong araw. Ayon sa lahat, mahirap palakihin si Wuornos noong 6 na taon siya. Nagbigay siya ng sakit ng ulo sa lolo't lola dahil sa labis na hilig sa posporo at minsan ay nakakuha ng likido para sa lighter. Kaya nagkaroon ng mga paso sa muka. Hindi rin naging madaling magulang sina Laurie at Aileen dahil pareho silang iniulat na alkoholiko. Si Lori ay inilalarawan sa Monster My True Story bilang isang nakakatakot na lalaki na may sinturong balat na nakasabit sa likod ng pinto ng kanyang kwarto. Laging may ikatlong partido. Madalas na inuutusan si Wuornos na linisin ang sinturon gamit ang saddle, sabon at conditioner, at sinabi niyang madalas itong ginagamit laban sa kanya. Naalala niyang pinilit siyang maghubad at yumuko sa mesa para paluin. Minsan pinapahiga rin sa kama para tiisin ang palo. Madalas daw nalasing si Laurie tuwing ginagawa ang mga pisikal na pananakit at paulit-ulit niyang sinasabi kay Wuornos na hindi na sana siya ipinanganak. Sabi pa niya, hindi ka raw karapat-dapat sa hangin na nilalanghap mo. Inakusahan din niya si Lori ng sexual na abuso noong siya ay bata pa. Kapansin-pansin, si Barry Wuornos
ang kanyang ampon na kapatid at tunay na tiyuhin, ay nagpatotoo kalaunan na walang ganitong pang-aabuso na nangyari sa kanilang bahay. Sinabi niya na normal ang pamumuhay ng kanilang pamilya at sila ay isang maayos at matuwid na pamilya. Bagamat inamin niyang medyo mahigpit ang kanilang ama at may mga ipinapatupad na mga patakaran. Sinabi rin niya na si Lori ay karapat-dapat igalang at hangaan. Ayon kay Barry, hindi niya nakita ang ama niyang bugbugin si Warnos. Pero minsan napapalo siya sa paaralan. Hindi rin masyadong popular si Warnos. Naalala ni Cynthia Chauvin na 1 taon ang tanda kay Warnos at taga roon ang panahong iyon. Habang nagtitipon ang mga bata sa pits, may van na dumaan at itinulak si Warnos mula rito, kaya nasaktan ang ulo niya. Napansin ni Cynthia na walang tumulong sa kanya. Siguro hindi talaga siya gusto ng mga tao doon. Katulad nito, halata na madalas abusuhin si Warnos sa kanilang bahay dahil madalas siyang pumasok sa paaralan na may mga kapansin-pansing pasa sa kanyang mukha at mga braso. Bukod sa pagiging outcast, kilala rin si Warnos dahil openly na pinag-uusapan sa paaralan ang kanyang relasyon kay Keith na sarili niyang kapatid. Kinumpirma ni Warnos ang katotohanan kahit di malinaw kung anong edad nagsimula ang relasyon. Sa edad na 11, nagsimulang magpalit si Warnos ng pabor na sexual para sa sigarilyo at minsan pagkain o droga mula sa kaklase. Tinawag siya ng mga bata roon na cigarette bandit at cigarette pig. Kasunod nito, napaniwala sina Keith at Warnos habang lumalaki na sila ay mga tunay na anak nina Laurie at Eileen at hindi mga apo. Nalaman lang niya ang katotohanan noong siya'y 11 o 12 na sumira sa kanilang pamilya. Matagal na niyang alam na hindi siya bagay sa mga kaedad niya, pero ngayon lang niya naramdaman na niloko siya ng inakalang magulang niya. Dahil dito, lalo siyang nagalit at lumaban kina Laurie at Eileen. Naging pabigla-bigla at hindi makontrol ang galit, kaya tuluyan nang nasira ang dati nang sira nilang relasyon ng kanyang mga lolo't lola. Minsan, pinalayas siya ni Laurie sa bahay. Unang beses niyang nagpalipas ng 2 araw sa gubat kasama ang di kilalang lalaki bago bumalik sa kanilang bahay. Gayunpaman, muli siyang pinalayas at ngayon ay wala na siyang matuluyan. Tumakas si Warnos kasama si Don Botkins, na naging pinakamalapit niyang kaibigan hanggang sa kanyang pagbitay. Nag-hitchhike silang dalawa papuntang California, pero bumalik sa Detroit at madalas tumambay sa 7 Mile Road, isang kilalang delikadong lugar. Naghahanap sila ng droga at naging regular na gumagamit ng droga. Bago pa siya maging teenager, si Warnos ay malakas nang uminom ng alak sa edad na 12. Dahil sa pag-abuso niya sa alak at substansya, nawawalan siya ng malay at di niya maalala ang nangyari kagabi. Madalas abusuhin si Warnos ng mga lalaki at batang lalaki. Sa mga panahong ito, madalas siyang magising na may mga mantsa ng similya sa kanyang damit at sa ibang pagkakataon, nasasaksihan pa ng iba ang malupit na pang-aabuso sa kanya sa mga pampublikong lugar tulad ng sa mga party. Hindi na nakakagulat na hindi magaling sa akademiko si Warnos. Tinawag siya ng mga guro na hindi nakikinig at walang interes, kahit na nakita nilang may talento siya sa sining. Sa kabila nito, hindi niya kailanman nagawang mag-focus ng husto at hindi rin siya nabigyan ng sapat na suporta para tuluyang umusbong ang kanyang pagiging malikhain. Sa edad na 14, sinunog niya ang rolyo ng toilet paper sa banyo ng paaralan. Dahil dito, tinawagan ng mga guro ang lolo't lola niya at sinabing kailangan niya ng tamang tulong. Hindi ito pinansin ni na Laurie at Eileen. Sa junior high, madalas nakaranas si Warnos ng pagkawala ng pandinig at problema sa paningin. Ang kanyang intelligence quotient na 81 ay itinuturing na mababa sa karaniwan. Noong 14 anyos nabuntis si Warnos at hindi alam kung sino ang ama ng bata. May chismis na sina Keith o Laurie ang ama, pero mas pinaniniwala ang isang kaibigan ng pamilya ang nang-abuso sa kanya. Hindi niya agad sinabi sa lolo't lola na buntis siya dahil natakot siya, pero inamin din niya ito pagkalipas ng 6 na buwan. Ayon sa mga kwento, galit na galit si Laurie at sinisi si Warnos sa pagbubuntis. Ayon sa ulat, tinakot niyang papatayin sina Warnos at Keith kung hindi sila umalis at hindi na muling magpakita sa kanya. Si Eileen ay mas maunawain
at sinubukang kumbinsihin ang asawa na maging ganoon din. Nabigo ang kanyang mga pagsubok at nanganak si Warnos ng kanyang anak noong Marso 23, 1971 sa tahanan para sa mga inang walang asawa. Naalala ng staff na mahirap siyang pakisamahan at hindi siya nakisama sa ibang babae kahit pareho sila ng sitwasyon. Napilitan siyang ipaampon ang sanggol at hindi alam ang kinahinatnan nito. Matapos manganak, huminto sa pag-aaral si Warnos at namatay ang lola niya dahil sa atay na nagkaproblema. Ayon sa ulat, sinubukan ni Laurie magpakamatay sa panahong ito sa pamamagitan ng pagtayo sa binahang silong habang bukas ang kuryente upang subukang kuryentehin ang sarili, ngunit siya ay nabuhay. Sa edad na 15, pinaalis na si Warnos sa bahay ng kanyang lolo sa huling pagkakataon. Kalaunan, nagtagumpay si Laurie na kitilin ang sariling buhay. Noong Marso ng 1976 sa edad na 65, namatay siya dahil sa carbon monoxide poisoning matapos ikandado ang sarili sa garahe. Si Warnos ang nakadiskubre ng katawan niya. Bagamat opisyal na liver failure ang sanhi ng pagkamatay ni Eileen, naniniwala ang anak niyang si Diane na pinatay siya ng kanyang ama. Nag-alok si Diane sa kanyang mga anak ng matutuluyan kasama siya sa Texas sa puntong ito, ngunit pareho nilang tinanggihan. Nabuhay si Warnos sa sex work matapos siyang palayasin ng kanyang lolo. Noong 1974 edad, 18 nakulong siya sa Jefferson County, Colorado dahil sa kaguluhan sa publiko, pagmamaneho ng lasing at pagpapaputok ng baril mula sa sasakyan. Kinasuhan siya ng hindi pagdalo sa korte matapos tumakas sa piyansa. 2 taon matapos, nag-hitchhike siya papuntang Florida at nakilala si Louis Grasfeld, 60 siya multimilyonaryo at presidente ng yacht club. Ayon sa mga kwento, mabilis ang romansa ng dalawa kahit di malinaw ang iniisip nila nang mag-propose si Fel at tinanggap ni Warnos. Inanunsyo nila ang engagement sa society pages ng lokal na pahayagan at nagpakasal sa Kingsley, Georgia, 2 buwan matapos mamatay ang lolo ni Warnos. Hindi naging masaya ang pagsasama nila dahil nagpatuloy si Warnos sa magulong buhay kahit naging mayaman siya. Isang gabi, matapos ang seremonya, noong Hulyo 1976 pumunta si Warnos sa lokal na bar. Nalasing, naging agresibo at nanggulo sa mga customer. Nang pinaalis siya, hinagisan niya ng cue ball ang manager pero hindi ito tinamaan dahil nakailag sa oras. Dahil sa lakas ng hagis ni Warnos, tumama ang cue ball sa pader. Tinawag ang pulis, inaresto at ikinulong siya dahil sa pananakit. Ilang sandali lang, kinasuhan siya ng Troy Police Department gamit ang fugitive warrants dahil sa pag-inom ng alak sa sasakyan at iligal na paggamit ng lisensya. Nakapagpiyansa si Warnos. Nang dumating ang kanyang mga kaibigan, dala ang kanyang bag na may sapat na pera para makapagpiyansa siya. Kapansin-pansin, 3 araw lang matapos ang pag-aresto sa kanya, pumanaw ang kanyang kapatid na si Kit dahil sa kanser sa lalamunan. 21 taong gulang lang siya. Dumalo si Warnos sa seremonya at nag-iwan ng rosas sa mga kamay nito. Nanatiling kasal ang mag-asawa kahit na sandaling nakulong si Warnos. Nabagot siya sa pamumuhay na gusto ng asawa niya at mas pinili pang lumabas sa bar kaysa manatili sa bahay at manood ng telebisyon. Minsang nainis siya kay Fel kaya binigyan niya ito ng black eye matapos siyang bantaan na bawasan ang allowance niya. Bilang ganti, pinalo siya ni Warnos gamit ang tungkod. Pagkatapos noon, kumuha si Fel ng restraining order laban sa kanya at nagsampa ng annulment ng kanilang kasal, habang isinangla naman ni Warnos ang mamahaling diamond engagement ring na ibinigay nito sa kanya. Ang kasal ay napawalang bisa noong Hulyo ng 1977. Noong Agosto 1976, umamin si Warnos sa assault at battery at nagbayad ng multa. Makalipas ang ilang araw, nalaman niyang siya ang benepisyaryo ng life insurance ni Keith at tumanggap ng 10,000. Dahil sabik siya sa ideya na magkaroon ng sariling pera, bumili siya ng bagong kotse, ilang antigong gamit at isang stereo system. Sa kabila ng katotohanang wala siyang sariling tirahan,
Naubos niya ang pera sa loob lamang ng 3 buwan. Sa mga sumunod na taon, ipinagpatuloy ni Warnos ang kanyang maliit na krimen na kadalasan ay tungkol sa pera o panlilin lang. Nagnakaw siya ng $33 sa convenience store noong 1981 at hindi tumagal ng 1 taon sa kulungan. Noong 1984, siya ay inaresto dahil sa tangkang pagpapasa ng pekeng tseke. Noong 1985, itinuro siya ng pulisya bilang suspect sa pagnanakaw ng revolver at bala sa Pasco County, Florida. Ang biktima ay lalaking binigyan siya ng matutuluyan kapalit ng pakikipagtalik. Habang nakakulong at dumadalo sa korte, si Warnos ay tumira kasama ang iba't ibang nobyo. Inilarawan siya bilang mainitin ang ulo pero maalaga, mapagmahal, madiskarte at naalala pa ang nasirang vacuum cleaner. Pinalitan niya agad iyon sa parehong araw kahit ninakaw lang niya. Isa pang lalaki na nakasama niya ay isang retiradong truck driver na naghahanap ng tahimik na kasama sa bahay. Naalala niya na ganun nga siya, naglinis at nagluto. Parang may sama siya ng loob, pero lagi niyang inaayos ang sarili, gaya ng iba pang nakakakilala sa kanya. Dagdag niya, matindi ang init ng ulo ni Warnos. Noong 1986, kinasuhan si Warnos ng pagnanakaw ng kotse, paglaban sa aresto, at paggamit ng identifikasyon na pangalan ng tiyahin. Sa loob ng ninakaw na sasakyan, natagpuan ng investigador ang .38 caliber na revolver at kahon ng bala. 6 na buwan matapos, inaresto siya matapos akusahan ng isang lalaki na tinutukan siya ng baril sa sasakyan at humingi ng $200. Itinanggi ni Warnos ang paratang pero nakuha sa kanya ang mga bala at .22 na baril sa ilalim ng upuang tinuluyan niya. Sa parehong taon ding ito, nagsimula ng relasyon si Warnos kay Tyria Moore, isang 24 anyos na kasambahay sa hotel. Nagkakilala ang magkasintahan sa bar sa Daytona Beach at agad nagsama. Si Warnos ang sumusuporta sa kanila sa pagbebenta ng aliw kapag walang trabaho si Moore. Sa sumunod na taon, inaresto ng pulisya ang magkasintahan matapos ang isang insidente kung saan umano'y nasangkot sila sa pananakit gamit ang bote ng beer. Disyembre 1, 1989 natagpuan ng pulisya sa Volusia County, Florida ang isang abandonadong sasakyan malapit sa Almond Beach. Pagka-check ng plaka, nalaman nilang kay Richard Mallory, 51 na may-ari ng electronics store sa Clearwater ito. Sa loob ng susunod na 12 araw, hindi pa rin malinaw kung ano ang nangyari kay Mallory. Noong Disyembre 13, natagpuan ang kanyang bangkay malayo sa sasakyan sa masukal na lugar. Ang sanhi ng kanyang pagkamatay ay mga tama ng bala dahil nagtamo siya ng ilang tama sa kanyang kaliwang baga na nagdulot ng pagdurugo at kalaunan ay kamatayan. Nalaman na namatay siya noong Nobyembre 30. Si Mallory ang unang biktima ni Warnos, ngunit salungat ang mga pahayag niya sa pagpatay rito sa pagdaan ng panahon. Sa unang pag-amin niya, sinabi niyang sinundo siya ng 51 anyos habang nagha-hitchhike at tumigil sila sa liblib na lugar. Matapos hingin ni Mallory ang kanyang serbisyo bilang sex worker, agad silang nagkaroon ng hindi pagkakaunawaan. Nag-alala si Warnos na baka pagnakawan at gahasain siya ni Mallory. Kaya kinuha niya ang kanyang bag na may lamang baril at nag-agawan sila dito. Sinabi ni Warnos na nagtagumpay siya at tinutukan ng baril si Mallory na nang harapin ay itinanggi na may balak siyang gahasain siya. Ayon kay Warnos, binaril niya si Mallory habang ito'y nagmamaneho pero nakalabas pa rin si Mallory ng sasakyan. Nilibot niya ito at muling binaril kaya bumagsak siya sa lupa. Sinabi niya na binaril pa niya ito ng 2 beses bago niya halughugin ang mga bulsa nito, kunin ang anumang may halaga at pagkatapos ay tinakpan ang katawan nito gamit ang bahagi ng isang alpombra. Pagkatapos, umalis siya sakay ng sasakyan nito. Gayunpaman, iba ang sumunod na kwento ni Warnos sa nauna. Kwento niya, matapos magmaneho sa liblib na lugar, nag-inuman, nagmariwana at nagkwentuhan sila ng 5 oras. Pagkatapos ay naghubad si Warnos dahil inalok siya ni Mallory ng pera kapalit ng pakikipagtalik. Sinabi niya na hindi niya kayang bayaran ang hinihinging halaga.
Kinuha niya ang kanyang damit para magbihis, pero nilagyan ni Mallory ng kordon sa leeg at tinakot siyang papatayin, sabay sabing, "Katulad ng ibang pokpok na ginawa ko na." Pagkatapos, itinali niya ang mga kamay nito sa manibela saka siya pinagsamantalahan. Tinanggal ni Mallory ang tali kay Warnos at inutusan siyang humiga habang natatakot siya sa kanyang buhay. Nagsimulang lumaban siya at sinabi ng 51 anyos, "Patay ka na, malanding babae." Hinablot ni Warnos ang bag at kinuha ang baril na nauwi sa pagtatalo. Nagtagumpay siyang barilin si Mallory nang paulit-ulit matapos baliwalain nito ang kanyang babala at lumapit pa rin. Ayon kay Warnos, ninakaw at isinangla niya ang mga mahalagang ari-arian nito. Hindi lang si Mallory ang biktima ni Warnos. Pinaghihinalaan din siyang pumatay ng sunod-sunod na lalaki matapos patayin si Mallory. Si David Andrew Spears, isang 47 anyos na construction worker na nawala noong Mayo 19, 1990. Noong Hunyo 1, nakita ang kanyang mga labi sa isang liblib na lugar sa timog kanluran ng Citrus County. Wala siyang suot kundi sombrerong pang baseball at 6 na beses siyang binaril. Ang ikatlong biktima niya, si Charles Edmund Carskaden, 40 anyos na rodeo worker, ay natagpuang hubad at nakabalot sa electric blanket sa Pasco County noong Hunyo 6, 1990. Ayon sa medical examiner, pinaputukan siya ng 9 na beses sa dibdib at tiyan gamit ang .22 caliber na baril. Isang bagay na mahirap matukoy sa unang tingin dahil labis nang nabulok ang katawan. Ayon sa mga saksi, may babaeng kamukha ni Warnos na nagmaneho ng kotse ni Carskaden at isinangla ang baril na pag-aari nito. Si Peter Abraham Sims ay 65 anyos na retiradong marinong mangangalakal. Naglakbay siya mula Arkansas papuntang Florida nang mawala siya. Natagpuan ang kanyang sasakyan noong Hulyo 4, 1990 sa Orange Springs pero hindi na narecover ang kanyang katawan. Noong Hulyo 31, 1990, naiulat na nawawala ang 50 anyos na salesman na si Troy Barres. 4 na araw matapos, natagpuan ng autoridad ang kanyang katawan sa masukal na lugar sa tabi ng State Road 19 sa Marion County. Kahit nabulok na ang labi niya, natukoy na may 2 tama siya ng bala. Si Charles Richard Humphreys, 56 retiradong major ng United States Air Force at dating investigador ng pulisya, ay pinaslang noong Setyembre 11, 1990. Kinabukasan sa Marion County, natagpuan siyang patay na may 7 tama ng bala at ang sasakyan niya ay nakita sa Suwannee County. Ang huling biktima ni Warnos ay si Walter Antonio, 61, na natagpuang patay noong Nobyembre 11, 1990 sa liblib na daan sa Dixie County. Katulad ng ibang biktima, siya ay hubot-hubad at binaril hanggang mamatay. Tinamaan siya ng 4 na bala sa likod at ulo at na-recover ang kanyang sasakyan sa Brevard County. Ang mga bala mula sa 5 biktima ay may parehong katangian at itinugma sa baril na ginamit ni Warnos. Nakita sina Warnos at Moore na iniwan ang kotse ni Peter Sims noong Hulyo 4, 1990. Nagbigay ng paglalarawan ang saksi sa mga investigador na agad nagsimula ng media campaign para matuntun sila. Sa masusing pagsusuri sa ilang lokal na tindahan ng porno, natuklasan ang maraming ebidensya ng mga biktima. Isang fingerprint mula sa resibo ng sanglaan ang tumugma sa bakas sa kotse ni Siemens. Itong mga fingerprint ay itinugma kay Warnos sa police database dahil may mahabang kriminal na record siya. Inaresto si Warnos noong Enero 9, 1991 sa Last Resort Biker Bar, Volusia County. Pero hindi agad sinabi ng mga pulis kay Warnos na may kinalaman ito sa sunod-sunod na mga pagpatay. Sinabi nilang dahil ito sa outstanding warrant sa pangalan ni Lori Grody, kanyang tiyahin, na ninakaw niya ang lisensya sa pagmamaneho. Si Moore ay nakatira pa rin kay Warnos nang mangyari ang pagpatay kay Mallory at nalaman niya ito noong madaling araw ng Disyembre 1. Ilang araw nang nagtatrabaho si Warnos at umuwi siyang lasing, sinabi kay Moore na binaril at napatay niya ang isang lalaki kaninang umaga.
Noong una, hindi ito pinansin ni Moore at sinabi ring hindi siya naniniwala sa partner niya. Pagkalipas ng ilang buwan, nalaman niyang hinahanap ng pulis ang dalawang babaeng may kaugnayan sa serye ng pagpatay. Dahil sa takot sa posibleng mangyari, iniwan niya si Warnos at umuwi sa Pennsylvania. Agad siyang natunton ng pulis at pumayag si Moore na bumalik sa Florida para maimbestigahan at malinis ang pangalan niya. Pumayag siyang kunin ang kumpisal ni Warnos kapalit ng imyunidad at walang kaso. Tumawag siya sa partner sa gabay ng pulis para makuha ang kumpisal, kung saan humingi ng tulong si Moore at nilinaw ang pangalan niya. Ang unang tawag mula kay Warnos ay dumating noong 14 ng Enero noong hindi pa niya alam na kakasuhan siya ng pagpatay. Sinabi niya ito kay Moore. Nang magpahayag ng alalahanin ang mas batang babae, sinabi ni Warnos, "Nandito lang ako para sa kasong nakatagong armas noong 86 at isang traffic ticket." Sasabihin ko, "Pare, nabasa ko dyaryo at wala ako sa mga pinaghihinalaan. Maling pagkakakilanlan lang ito." Sa loob ng 3 araw, natutunan ni Warnos na umamin para mailigtas si Moore. Pinaghinalaan pa niyang pinapakinggan ng pulis ang kanilang mga tawag sa telepono. Sa kabila nito, naging maluwag siya magsalita at sinabi kay Moore, "Poprotektahan kita dahil inosente ka. Hindi kita hahayaang makulong. Makinig, aaminin ko kung kailangan." Noong Enero 16 umamin si Warnos at siniguradong alam ng pulis na hindi sangkot si Moore sa mga pagpatay. Madalas niyang igiit na wala siyang kasalanan sa mga pagpatay at ang lahat ng ginawa niya ay para sa sariling pagtatanggol. Nainis ang abogado niya dahil palaging handa siyang magsalita at binabago ang kwento kapag may nasasabi siyang makakapahamak sa sarili. Sa mga sumunod na linggo, si Warnos ang naging sentro ng media. Nagkaroon agad ng alok para sa libro at pelikula kina Moore, mga detektib, kamag-anak at kay Warnos, na mukhang natuwa sa atensyon. Hindi niya alam na hindi siya legal na makikinabang mula sa kanyang mga krimen. Sa kabila ng mga pangyayari, sinimula ni Arlene Prowl, 40 anyos na born-again Kristiyano, ang pagsusulat kay Warnos matapos makita ang kanyang larawan sa pahayagan. Sinabi niya sa serial killer, "Sinabi ni Jesus na sulatan kita," at binigay ang kanyang contact details. Paglipas ng panahon, naging tagapayo si Prowl kay Warnos at binalaan siyang pagkakakitaan siya ng mga tagapagtanggol, kaya humingi si Warnos ng bagong abogado. Diretsahang sinabi ni Prowl na ang relasyon niya sa mamamatay tao ay parang Jonathan at David sa Biblia, ugnayang nagbubuklod ng kaluluwa. Parang may bahagi ng sarili ko na nakakulong din kasama niya. Palagi naming alam ang iniisip at nararamdaman ng isa't isa. Sabi niya, "Kung kilala lang ng mundo ang tunay na Aileen Warnos, walang hurado ang magpaparusa sa kanya." Yumakap si Prowl sa kasikatan dahil sa relasyon niya sa isang taong malapit ng mahatulang mamamatay tao. Nag-guest siya sa talk show at kinausap ang tabloid reporters noong 1971. Nangaral siya tungkol sa tunay na pagkatao ni Warnos at inilalarawan siyang mabait, maalalahanin at may mabuting moralidad. Inayos niya na makausap ni Warnos ang mga mamamahayag, kung saan ikinuwento ni Warnos sa mga reporter ang kanyang panig ng kwento. Madalas siyang biktima ng karahasang sexual ng mga lalaki at nagsawa na siya rito. Isa lang siyang babae na natakot sa mga mapanganib at mararahas na sitwasyon at lumaban sa tanging paraan na alam niya para tapusin ang kababalaghan ng buong sitwasyon kasama si Prowl. Legal nilang inampon si Warnos noong Nobyembre 22, 1971. Noong Enero 14, 1972, nagsimula ang paglilitis kay Warnos sa pagpatay kay Richard Mallory. Sa Williams Rule, pinayagan ang prosekusyon magpakita ng ebidensya ng ibang krimen ni Warnos para ipakita ang pattern ng kanyang kriminal na gawain. Ayon sa depensa, nahatulan si Mallory ng attempted rape sa Maryland at kinulong sa maximum security facility. Pagkatapos nito, ginamot siya sa pasilidad ng 8 taon. Noong dekada 50-60 at 1961, nakita sa kanyang mga rekord ang matinding ugaling sociopathic. Nahatulan si Warnos sa pagpatay kay Mallory noong Enero 27, 1972.
Sa kanyang paghatol, na-diagnose siya ng isang psychiatrist na may borderline personality disorder at antisocial personality disorder. 4 na araw matapos, hinatulan siyang mamatay. 2 buwan matapos iyon, noong Marso 31, 1972 si Warnos ay nag-plead ng no contest sa pagpatay kina Charles Humphreys, Tony Beres at David Spears para maging tama siya sa Diyos. Noong Mayo, hinatulan siyang mamatay ng 3 beses pa. Kalaunan, inamin niya ang pagpatay kina Charles Cascadin at Walter Antonio nang makatanggap siya ng 2 pang hatol na kamatayan. Hindi na isinampa ang kaso kaugnay kay Peter Sims dahil hindi kailanman nahanap ang kanyang bangkay. Nagpalipas ng panahon si Warnos sa Broward Correctional Institution ng Florida habang hinihintay ang kamatayan. Bagamat nag-apela siya sa Korte Suprema ng United States noong 1976, tinanggihan ang kanyang kahilingan. Noong 2001, sumulat siya sa Korte Suprema ng Florida para bawiin ang lahat ng apela at tanggalin ang kanyang mga abogado. Iginiit niya na siya ay nasa tamang pag-iisip, may kakayahan at inamin ang pagpatay sa lahat ng mga lalaking kinasuhan at nahatulan siya kahit na dati niyang sinabing pagtatanggol sa sarili ito. Sa huli, naging mahirap pakisamahan at labis na paranoid na bilanggo si Warnos. Noong 2002 inakusahan niya ang mga trabahador sa bilangguan na nilalagyan ng laway at ihi ang pagkain niya. Inaangkin niyang narinig niya silang nagbabalak laban sa kanya, umaasang magpapakamatay siya at pinag-uusapan na gusto siyang gahasain bago bitayin. Madalas siyang magreklamo tungkol sa buhay sa bilangguan, tulad ng strip search, pagposas, inspeksyon sa bintana, mahina ang tubig, at iba pang hindi kanais-nais na kalagayan. Minsan, hindi siya naliligo o kumakain kapag may ilang opisyal na naka-duty. Sa huling panayam niya kay Nick Broomfield, muling nagreklamo siya sa kondisyon sa bilangguan at sinabing pinahihirapan siya sa isip at parang dinudurog ng sonic pressure ang kanyang ulo. Sabi niya, nilalason ang pagkain at tubig niya para magmukha siyang baliw. Ang huli niyang mga salita sa harap ng kamera ay, "Maraming salamat lipunan sa pagwasak sa buhay ko." Noong Oktubre 2002, 47 ng umaga, namatay si Warnos sa lethal injection sa edad na 46. Tinanggihan niya ang huling pagkain at kape lang ang pinili. Huli niyang sinabi, "Oo. Gusto ko lang sabihin na ako'y sasama sa bato at babalik ako." Parang araw ng kalayaan kasama si Jesus noong Hunyo 6, parang pelikulang Big Mothership, babalik ako. Namatay siya sa kulungan sa Florida. Si Don Botkins, kaibigan sa pagkabata ni Warnos at patuloy na nakipag-ugnayan hanggang kamatayan, ang kumuha at nagkalat ng kanyang abo sa Michigan. Sinabi niya sa mga reporter na siya ang may pinakamalungkot na buhay sa lahat ng taong nakilala ko. Hindi ako nagulat nang marinig ko ang mga kaso ng pagpatay kay Eileen. Kung nakita mo kung paano siya tinrato buong buhay niya, maiintindihan mo. Ang kanyang ina, si Diane, ay nagsabi na pinagsisisihan niyang ibinigay ang kanyang anak sa kanyang mga magulang. Naalala niya, lumapit ang buong pamilya at nakiusap na ibigay ko sina Eileen at Kit sa aking mga magulang, na marahil ay pinakamalaking pagkakamali ko sa buhay. Gusto ito ng kanyang pamilya dahil hindi niya kayang mag-isa bilang isang dalagang ina. Nang kumalat ang balita ng mga pagpatay, sinabi niya, "Sana pinaampun ko na lang sila. Naranasan ng pamilya namin ang isang uri ng pang-aabuso sa bata. Ang tatay ko ay mapanakit magsalita, ang nanay ko rin ay mapanakit magsalita, at palagi kaming sinasabihan na wala kaming kwenta." Ang kriminal na karera ni Warnos ay nananatiling kontrobersyal hanggang ngayon. Bagamat marami ang sumasang-ayon na siya ay may mga pinagdadaanan, sinasabi ng iba na alam niyang pumatay siya ng walang awa habang may iba namang naniniwala. Dahil sa matagal na pang-aabuso, kapabayaan at karahasan ng mga lalaki, naniwala siyang bawat pagpatay ay pagtatanggol sa sarili at wala siyang ibang magawa kundi pumatay bago siya mapahamak o abusuhin. Para kay Nick Broomfield, naniniwala siyang ang kanyang marahas na ugali ay paraan niya para mabuhay. Sabi pa niya,
Naniniwala si Eileen na pumatay siya para sa sariling depensa. Sa palagay ko, ang taong malalim ang pagkasikotiko ay hindi kayang pag-iba-ibahin ang banta sa buhay at simpleng hindi pagkakaunawaan.